Nanginginig ang kamay ni Rachel habang hawak ang isang maliit na plastic card. Hindi ito credit card, hindi rin ito anumang identification card. Isa itong susi, isang key card para sa isang kwarto sa La Vista Hotel, ang hotel na pagmamay-ari ng pamilya ng asawa niya. At hindi ito ang susi para sa kanilang VIP suite na madalas puntahan ni Javier para sa mga urgent meetings nito. Ibang numero ng kwarto ang nakasulat dito. Isang kwartong hindi pamilyar sa kanya. Sa ibabaw ng mamahaling lamesa sa kanilang dining hall, unti-unti nang nalalanta ang nag-iisang tangkay ng rosas sa florera. Malamig na ang steak na niluto niya at halos tunaw na ang mga kandilang sinindihan niya kanina para sa kanilang wedding anniversary dinner. Isang hapunan para sa dalawa na siya lang mag-isang naghintay. Kanina pa umalis ang mga katulong. Sinadya niyang pauwiin sila ng maaga para maging pribado ang gabi nila. Isang gabi na puno sana ng pagmamahal at selebrasyon. Ngunit tulad ng mga nagdaang espesyal na okasyon, nauwi na naman ito sa paghihintay. Isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Mabilis niyang itinago ang keycard sa bulsa ng kanyang bestidang suot at dali-daling inayos ang sarili. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mga mata. Tinitiyak na walang bakas, nang luhang makikita ang asawa. Bumukas ang pinto at pumasok si Javier. Gwapo pa rin, kahit na may bahid ng pagod sa mukha. Agad siyang ngumiti nang makita si Rachel. "Love, I'm home," sabi nito sa malambing na boses, sabay lapit para sa isang halik. Ramdam ni Rachel ang lamig ng labi nito. Isang halik na walang init, walang pakiramdam. "Happy anniversary, Javier," bati niya. Pilit nang ngumingiti. "Of course, happy anniversary, babe. I'm so sorry na late ako. Nagkaproblema lang sa isang investor." Paliwanag nito habang hinuhubad ang mamahaling Amerikana. "I hope you didn't wait too long." Hindi na sumagot si Rachel. Ano pa ang sasabihin niya? Na 3 oras siyang naghintay? Na ang lahat ng inihanda niya ay nawalan na ng saysay? "It's okay. Ang mahalaga, nakauwi ka," sabi na lang niya. Kinuha niya ang Amerikana mula sa kamay nito. "Ako na ang maglalagay nito sa closet." "Thanks, love. You're the best," sabi ni Javier at dumiretso na ito sa kanilang kwarto. Habang paakyat si Rachel sa hagdan, mabigat ang bawat hakbang niya. Pagpasok niya sa walk-in closet, isinabit niya ang Amerikana. Ngunit bago niya isara ang pinto, muli niyang dinukot ang keycard mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ito. Room 412. "Sino ang kasama mo sa room 412, Javier?" Napapikit siya ng mariin. Biglang nag-flashback sa isip niya ang araw ng kanilang kasal. Ang mga pangako ni Javier habang nakaluhod sa harap ng altar. "Ikaw lang, Rachel. Sa'yo lang iikot ang mundo ko. Ikaw lang ang magiging reyna ng buhay ko." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Luha ng sakit. Luha ng katotohanan na matagal na niyang pilit itinatanggi. Ang madalas na pag-uwi ng gabi. Ang mga biglaang business trips. Ang amoy ng ibang pabango na minsay naaamoy niya sa damit nito. Lahat ng yon ay maliliit na piraso ng isang palaisipan na ngayon ay nabubuo na. At ang susi sa kanyang kamay, ang huling piraso. Naglakad siya papunta sa harap ng salamin sa kanyang vanity table. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng nagmahal ng buo. Isang asawang ibinigay ang lahat, kahit ang sariling pangarap, para sa kanyang asawa. Isang babaeng pagod nang magpanggap na manhid. Nakita niya ang gunting sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niya itong dinampot. Mahal na mahal ni Javier ang mahaba niyang buhok. Palagi nitong sinasabi na ito ang isa sa mga unang nagustuhan nito sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinataas ang gunting. Isang lagaslas, 2, 3. Sunod-sunod na nahulog sa sahig ang mga hibla ng itim at alon-alon niyang buhok. Ang buhok na sumisimbolo sa pagiging perpektong asawa ni Rachel. Hindi na siya umiiyak. Napalitan ng malamig na determinasyon ang sakit na kanina'y nararamdaman niya.
Tinitigan niya ang bago niyang itsura sa salamin. Isang babaeng may buhok na hanggang balikat na lang. Isang babaeng may apoy sa mga mata. Hindi na ito si Rachel na asawa ni Javier. Ito si Rachel na handang bawiin ang sarili. Hindi na ako si Rachel na kilala mo, Javier. Sigurado ka ba talaga dito, Rach? Tanong ni Ana ang matalik niyang kaibigan, habang mahigpit na binabalot ang chest binder sa dibdib ni Rachel. Napasinghap si Rachel. Kailangan, Ana. Ito lang ang paraan. Nasa loob sila ng maliit na apartment ni Ana, isang lugar na naging kanlungan ni Rachel sa mga nagdaang araw. Sa sahig ay nakakalat ang mga damit panlalaki. Sa harap nila, isang malaking salamin ang sumasalamin sa imahe ng isang bagong tao. Ang dating Rachel na may mahabang buhok at mamahaling bestida ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay si Rico, isang binatang payat, may maikling buhok at nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon. Ang boses mo, praktisin mo ulit, utos ni Ana. Huminga ng malalim si Rachel at nagsalita mula sa kanyang diaphragm, pilit na ginagawang mas malalim at magaspang ang kanyang boses. Magandang umaga po. Ako po si Rico. Nag-a-apply po ako para sa trabahong housekeeping. Tumango si Ana. Pwede na, pero ang lakad mo, parang Reyna pa rin. Kailangan mas maging pabaya ka. Isipin mo, pagod ka sa buhay, kailangan mo ng pera. Tumayo si Rachel at sinubukang maglakad sa loob ng kwarto. Inilakihan niya ang kanyang mga hakbang, bahagyang ikinukuba ang kanyang mga balikat. Paulit-ulit niya itong ginawa, hanggang sa maging natural na sa kanya. Ito na ang pinakamalaking pag-arte ng buhay niya. Kinabukasan, dala ang peking mga dokumento na inihanda ni Ana, pumasok si Rachel sa staff entrance ng La Vista Hotel. Ang mundo sa likod ng marangyang lobby ay ibang-iba. Maingay, magulo at amoy pinaghalong pagkain at panlinis. Dito, walang nakakakilala sa kanya bilang si Mrs. Javier. Dito, isa lang siyang aplikante. Ricardo Rico Reyes. Tawag ng isang babae mula sa HR department. Tumayo siya, ramdam ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ako po. Ang interview ay kangtang. Ang bawat tanong ng HR manager, isang mataray na babae na nagngangalang Mrs. Santos, ay parang isang pagsubok. Bakit gusto mong magtrabaho dito? Kailangan ko po ng trabaho para sa pamilya ko, ma'am. May experience ka ba sa housekeeping? Opo, ma'am. Sa isang maliit na inpo sa probinsya. Isang kasinungalingang pinag-aralan nilang mabuti ni Ana. Tinitigan siya ni Mrs. Santos mula ulo hanggang paa. Bawat segundo ng katahimikan ay parang isang karayom na tumutusok sa kaba ni Rachel. Sa isip niya, ito na ang katapusan. Mahuhuli na siya. Okay, you're hired, biglang sabi ng manager. Magsisimula ka bukas. Kulang kami sa tao. Huwag mong sisirain ang tiwala ko, Reyes. Hindi makapaniwala si Rachel. Isang ngiti ang nagtangkang gumuhit sa kanyang labi, pero pinigilan niya. Tumango lang siya. Salamat po, ma'am. Makakaasa po kayo. Nagsimula si Rico kinabukasan. Habang tinuturuan siya sa mga dapat gawin, isang lalaki ang dumaan sa kanilang harapan. Nakasuot ito ng uniforme ng bellboy, pero iba ang tindig. Matangkad, seryoso ang muka, at matalas ang mga mata. Siya si Barry, ang head bellboy. Bulong ng kasama niyang staff. Huwag kang gagawa ng kalokohan kapag nandyan siya. Lahat napapansin niyan. Napatingin si Barry sa direksyon nila. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Isang mabilis at profesional na sulyap lang yon mula kay Barry. Pero para kay Rachel, pakiramdam niya ay para siyang sinuri at kinilatis. Mabilis siyang yumuko. Sa wakas, ibinigay sa kanya ang kanyang schedule at listahan ng mga kwartong lilinisin. Habang tinitingnan niya ang papel, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Floor assignment, 4th floor. Iyon ang palapag kung nasaan ang room 412. Isang maliit na tagumpay, isang senyales na nasa tamang landas siya. Dala ang kanyang housekeeping cart na puno ng mga panlinis
at bagong tuwalya. Nagsimula siyang magtrabaho. Bawat bukas niya ng pinto ng kwarto, bawat paglilinis ng banyo, ay may kasamang dalangin na sana'y may makita siyang kahit anong bakas. Habang tinutulak niya ang kanyang cart sa mahabang pasilyo, narinig niya ang tunog ng elevator. Ting! Bumukas ang mga pinto nito. 2 tao ang lumabas, masayang nagtatawanan. Isang pamilyar na tawa ng babae, isang pamilyar na boses ng lalaki. Nanigas si Rachel sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Sina Javier at Veronica. Magkahawak ang kakamay. At naglalakad sila diretso sa kanyang kinaroroonan. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Rachel. Narinig niya ang halakhak ni Veronica, malandi at matinis. Narinig niya ang boses ni Javier, tumutugon ng may lambing. Papalapit sila. Ilang hakbang na lang ang layo. Ang unang instinct niya ay tumakbo. Magtago. Ngunit alam niyang mas makakatawag yun ng pansin. Kaya't ginawa niya ang tanging bagay na magagawa ng isang hamak na staff na gaya ni Rico. Agad niyang itinungo ang kanyang ulo. Itinuon ang tingin sa sahig na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Kumuha siya ng basahan mula sa cart at nagpanggap na pinupunasan ng isang maliit na dumi sa gilid nito. Ginawa niyang abala ang sarili, ginawa niyang maliit ang kanyang pagkatao. Isang anino lang sa pasilyo, dumaan sila sa kanyang tabi. Ramdam niya ang paggalaw ng hangin. Naamoy niya ang pamilyar na pabango ni Javier na ngayon ay may halong matamis na amoy ng pabango ni Veronica. Isang kombinasyong nakakasuka. Hindi siya tiningnan, hindi siya pinansin. Para sa kanila, isa lang siyang parte ng muebles ng hotel. Nakahinga lang siya nang maluwag nang marinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng room 412. Pumasok na sila, nanginginig ang mga tuhod niya, pero pinilit niyang tapusin ang paglilinis sa kwartong hawak niya. Habang nagpupunas ng salamin sa kwarto 412, ang isip niya ay nasa kabilang pader lang. Ano na kaya ang ginagawa nila sa loob? Ang bawat tunog mula sa pasilyo ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nang matapos, maingat niyang isinara ang pinto ng 410. Sumubok siya. Dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang master keycard sa pinto ng 412. Umilaw ito ng pula. Access denied. Siyempre, isang pribadong silid, isang pugad ng kanilang kataksilan. Sa buong maghapon, pabalik-balik si Rico sa pasilyo ng 4th floor. Nagdadahilang may kinukuha sa kanyang cart o may tinatapos na gawain. Ngunit ang totoo, nagbabantay siya. Naghahanap ng pagkakataon. Ang kanyang kakaibang kilos ay hindi nakaligtas sa mga mata ng isang tao. May problema ba sa 4th floor, Rico? Napatalon sa gulat si Rachel nang marinig ang boses sa kanyang likuran. Si Barry. Hindi man lang niya namalayan ang paglapit nito. Wala po, Sir Barry. Mabilis niyang sagot. Sabay yuko. Tinitingnan ko lang po kung maayos ang lahat. Lumapit si Barry. Hindi nakatingin sa kanya, kundi sa pinto ng room 412. Gawin mo lang ang trabaho mo, sabi nito sa mahinang boses, pero may bigat. Delikado ang maging usisero dito. Pagkasabi noon, ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Iniwan si Rachel na kinakabahan. Nahahalata na ba siya? O isa lang ba yung pangkalahatang babala? Ilang sandali pa, 2 babaeng staff ang dumaan habang nagbubulungan. Nakita mo ba si Ma'am Veronica kanina? Ang ganda talaga, sabi ng isa. Lagi naman yan dito eh. Mas madalas pa yata sa asawa ni Sir Javier. Sagot naman ng kasama nito. Sabay hagik-hik. Kinuyom ni Rachel ang kanyang mga palad. Kaya pala, alam na pala ng lahat. Siya na lang ang huling nagbubulag-bulagan. Malapit nang matapos ang kanyang shift. Pagod na siya at halos wala ng pag-asa. Wala siyang nakuha, wala siyang napatunayan. Habang kinokolekta niya ang mga basura mula sa mga basurahan sa pasilyo, malapit sa isang maliit na meeting room, isang lukot na papel ang pumukaw sa kanyang atensyon.
Kinuha niya ito at dahan-dahang binuklat. Isang sulat kamay. May nakasulat na isang salita at isang numero. Bodega B. Sa ilalim nito, may nakasulat na kombinasyon ng mga letra at numero. Hindi niya alam kung ano ito, pero pakiramdam niya, isa itong piraso ng palaisipan. Itinago niya ito sa kanyang bulsa bago pa may makakita. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang nasa bodega? Oras ng tanghalian. Karamihan sa mga staff ay nasa kantin, nagtatawanan at nagpapahinga. Pero si Rico ay hindi mapakali. Hawak ang isang pirasong tinapay na hindi niya magawang kainin. Tinanong niya ang isang matandang janitor. Tay, saan po ba yung bodega B? Tiningnan siya ng matanda, nagtataka. Naku iho, bakit mo naman napuntahan yon? Tambakan lang yon ng mga lumang gamit. Wala namang pumupunta doon. Itinuro nito ang isang madilim na pasilyo sa dulo ng basement. Doon sa dulo, sa likod ng mga lumang makina, nagpasalamat si Rico at naglakad papunta sa itinurong direksyon. Bawat hakbang niya ay may kasamang kaba. Ang lugar ay malayo sa karangyaan ng hotel sa itaas. Amoy alikabok at langis ang hangin. Tanging ang mahinang ugong ng mga generator ang kanyang naririnig. Nakarating siya sa isang bakal na pinto na may kalawanging numero. B. Hindi ito nakalock. Huminga siya ng malalim bago ito dahan-dahang itinulak. Isang mahinang halinghing ang tunog na nilikha ng pinto. Sumalubong sa kanya ang isang madilim at kulob na silid. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone. Tumambad sa kanya ang mga naglalakihang kahon, mga sirang kasangkapan, at mga gamit na natabunan na ng alikabok at agyo. Kinilabutan siya. Para siyang pumasok sa isang libingan ng mga kagamitan. Nagsimula siyang maghanap, ginagabayan ng munting ilaw mula sa kanyang telepono. Ano ba ang hinahanap niya? Kahit siya ay hindi sigurado. Pero may nagsasabi sa kanyang kailangan niyang makita kung ano ang laman ng mga kahon. Karamihan ay mga lumang dokumento mula pa sa mga nakaraang dekada. Ngunit sa isang sulok, may mga kahon na mukhang mas bago. Minarkahan ng mga petsa mula sa nakaraang taon. Binuksan niya ang isa. Libro de kwenta. Mga ledger. Binuklat niya ang mga pahina, mga numero, mga transaksyon. Walang masyadong ibig sabihin sa kanya. Binuksan niya ang pangalawang kahon, mga folder, mga kontrata, at doon nakita niya ito. Isang kontrata ng pagbebenta para sa isang malaking lote na pagmamay-ari ng La Vista sa Tagaytay. Ang nakapirma bilang seller, Javier Altamirano, at ang buyer, isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Ngunit sa ilalim ng pangalan ng kumpanya, may isa pang pirma. Ang pirma ng presidente nito, Veronica de Marco. Nanlamig ang buong katawan ni Rachel. Hindi lang ito tungkol sa babae, tungkol ito sa pera. Isang malaking halaga. Dali-dali niyang inilabas ang mga dokumento. Inilatag niya sa ibabaw ng isang kahon. Nanginginig ang kamay niya habang kinukuhanan niya ng litrato. Ang bawat pahina, gamit ang kanyang cellphone. Ang bawat click ng camera ay parang isang malakas na putok ng baril sa katahimikan ng bodega. Click, click, click. Anong ginagawa mo rito? Isang boses mula sa dilim. Halos lumundag ang puso ni Rachel sa gulat. Sa sobrang takot, nabitawan niya ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sementadong sahig. Ang screen ay nakaharap sa itaas at nananatiling umaga. Dahan-dahang lumabas mula sa anino ang isang pamilyar na anyo. Si Barry. Nakatayo ito malapit sa pinto. Seryoso ang mukha. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal na nanonood. Sa Sir Barry! Nauutal niyang sabi. Hindi nagsalita si Barry. Dahan-dahan itong naglakad palapit. Ang bawat hakbang nito ay mabigat. Yumuko ito at pinulot ang cellphone ni Rico. Nananatiling bukas ang screen.
Malinaw na ipinapakita ang huling litratong kinuha ni Rachel. Ang pirma ni Javier at Veronica sa isang kasunduan. Tinitigan ni Barry ang screen ng ilang segundo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Rico, isang tingin na tila bumabasa hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Walang mababakas na emosyon sa mukha nito. Tanging isang malamig at matalim na tanong ang namutawi sa mga labi nito. Sino ka ba talaga? Nakatayo si Rachel sa gitna ng malamig na bodega. Ang mga mata ni Barry ay nakatitig sa kanya. Tila hinihintay ang isang sagot na babali sa lahat ng kasinungalingan. Wala na siyang lusot. Alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi na ito maniniwala na isa lang siyang simpleng housekeeper. Ako ang asawa ni Javier. Lumabas ang mga salita mula sa bibig ni Rachel ng halos pabulong. Isang pag-amin na nagbigay daan sa isang mabigat na katahimikan sa loob ng bodega. Tiningnan siya ni Barry mula ulo hanggang paa. Pinoproseso ang kanyang sinabi. Ang gusgusing uniforme, ang maikling buhok, ang pekeng boses. Dahan-dahang nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. Mula sa pagtataka, naging pag-unawa, at pagkatapos ay isang bagay na hindi mabasa ni Rachel. Kaya pala, sabi lang ni Barry, ibinalik ang cellphone kay Rachel. Hindi ito mukhang gulat. Parang matagal na nitong alam na may mali. Alam mo bang pwede kang ipakulong sa ginagawa mo? Tumango si Rachel, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Alam ko, pero kailangan kong malaman ang totoo. Muling tumingin si Barry sa mga dokumentong nakakalat. Ang katotohanan ay mas malaki pa sa inaakala mo. Hindi lang ito tungkol sa isang babae. Nakita ko nga, sagot ni Rachel. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ninakawan niya ang sarili niyang pamilya. Huminga ng malalim si Barry, tila nag-iisip ng malalim. Naglakad ito palibot sa mga kahon. Ang mga kamay ay nasa kanyang likuran. Makinig ka, Rico, o kung sino ka man. Simula niya. Ang La Vista ay parang isang kaharian. At ang hari ay may maraming mata at tainga. Isang maling galaw mo lang. Tapos ka. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magkamali. Sabi ni Barry. Tumingin ito sa kanya. Ang pagpunta mo dito, ang pagkuha mo ng litrato. Kung ibang tao ang nakakita sa'yo, baka hindi ka na makalabas ng hotel na ito. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Rachel. Nagulat siya nang biglang may dinukot si Barry mula sa kanyang bulsa. Isang luma at medyo kinakalawang na susi. Inabot niya ito kay Rachel. Ano to? Tanong niya. Susi yan sa lumang security room sa 3rd floor. Hindi na ginagamit, pero gumagana pa ang ilang camera feeds doon. Mga camera na hindi kasama sa bagong system na pinakabit ni Sir Javier. Paliwanag ni Barry. Tinitigan ni Rachel ang susi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Barry. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi agad sumagot si Barry. Tumingin ito sa malayo, sa madilim na sulok ng bodega. Sabihin na lang natin na ayoko sa mga taong mapang-abuso sa kapangyarihan. May pait sa kanyang boses, isang bagay na mas malalim pa sa simpleng prinsipyo. May mga blind spots ang mga bagong CCTV, lalo na sa mga service hallways. Alamin mo kung saan ang mga yon. Gamitin mo yan sa tamang oras. Dagdag pa niya. At huwag ka nang babalik dito. Masyadong delikado. Pagkasabi noon, tumalikod na si Barry at nagsimulang maglakad palabas ng bodega. Sandali! Habol ni Rachel. Salamat! Huminto si Barry sa may pinto, hindi lumilingon. Wala kang dapat ipagpasalamat, hindi pa tapos ang laban mo. At tuluyan na itong nawala sa dilim. Hawak ang susi. Napaupo si Rachel sa ibabaw ng isang kahon. Isang hindi inaasahang kakampi. Isang taong hindi niya kilala, pero nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang bagay sa mga sandaling iyon. Pag-asa. Kinagabihan, ginawa niya ang sinabi ni Barry. Gamit ang susi, pinasok niya ang luma
at maalikabok na security room. Amoy luma ang mga gamit sa loob. Iilan lang ang monitor na gumagana. Ngunit ang isa sa mga ito ay nakatutok sa pasilyo ng 4th floor. Nagsimula siyang mag-rewind ng mga recording mula sa nakaraang linggo. Ang puso niya ay kumakarera. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, nakita niya ito. Isang malinaw na kuha. Si Javier at si Veronica, magkahawak kamay na pumasok sa room 412. Walang duda, walang pagtanggi. Nanginginig niyang inilabas ang kanyang cellphone para kunan ng video ang nasa monitor. Ito na, ang ebidensyang kailangan niya. Click. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa kanyang likuran ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi siya nag-iisa sa kwarto. Nanigas si Rachel sa kanyang kinauupuan. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang cellphone. Ang mga mata ay nakatutok sa refleksyon sa madilim na screen ng monitor sa kanyang harapan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng uniforme ng security guard ang nakatayo sa may pinto. Ang noo ay nakakunot sa pagtataka. "Ineng, anong ginagawa mo rito? Bawal dito," sabi ng guard. Ang boses ay nagtatanong pero hindi naman naninindak. Bago pa man makasagot si Rachel, isang pamilyar na anino ang sumulpot sa likod ng guard. "Manong Fred, ako na pong bahala," sabi ni Barry sa kalmadong boses. "Pinatingnan ko lang sa kanya itong luma nating equipment. Baka may mapakinabangan pa." Napakamot sa ulo si Manong Fred. Ganun ba, Sir Barry? Sige. Akala ko kung sino ng tagalabas ang nakapasok." At umalis na ito, iniwan silang dalawa. Isinara ni Barry ang pinto at humarap kay Rachel, na ngayon ay pinipilit pakalmahin ang nagwawalang puso. "Muntik ka na doon," sabi ni Barry. Ang boses ay seryoso. "Sinabi ko nang mag-ingat ka. Paano mo nalaman na nandito ako?" Tanong ni Rachel habang tumatayo. "May mga mata at tainga ako sa lugar na ito. Trabaho ko yon," sagot ni Barry. Tiningnan niya ang monitor. "Nakuha mo na ba ang kailangan mo?" Tumango si Rachel. "Oo, malinaw na malinaw." Huminga ng malalim si Barry. "Mabuti. Ngayon, umalis ka na dito bago pa may makakita sa..." "Bakit?" Putol ni Rachel sa sasabihin nito. "Barry, bakit mo ginagawa ito? Alam kong hindi lang dahil ayaw mo sa mga mapang abuso. May mas malalim na dahilan. May utang na loob ba ako sa'yo na hindi ko alam?" Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Tumingin si Barry sa labas ng maliit na bintana ng kwarto sa mga ilaw ng syudad sa di kalayuan. "Hindi ikaw ang may utang na loob," mahinang sabi nito. "Ako. Ang pamilya ko." Nagtaka si Rachel. "Anong ibig mong sabihin?" Humarap si Barry sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Rachel ang lungkot at galit sa mga mata nito. Mga emosyong matagal na nitong itinatago sa likod ng seryosong maskara. "Ang tatay ko," simula niya. Siya ang dating general manager ng La Vista. Mahigit 20 taon siyang nagsilbi sa mga Altamirano. Itinuring niyang parang sarili niyang pamilya. Tapat siya. May kumirot sa puso ni Rachel habang nakikinig. Pero 10 taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Barry, nagkaroon ng malaking iskandalo. Isang dayuhang investor ang naloko. Malaking pera ang nawala. Kailangan ng pamilya ng isang taong sisisihin para malinis ang pangalan nila. At ang tatay mo, bulong ni Rachel, nauunawaan na kung saan patungo ang kwento. Tumango si Barry, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Ang tatay ko, pinagbintangan nila siya. Tinanggal sa trabaho, siniraan ng pangalan. Walang tumanggap sa kanya. Namatay siyang daladala ang kahihiyan na yon, Rachel. At ang nag-utos ng lahat ng yon ay ang ama ni Javier." Napatakip ng bibig si Rachel. Ang buong akala niya, ang laban na ito ay tungkol sa kanya. Ngayon niya lang naintindihan. "Kaya ka nandito." "Pumasok ako dito bilang bellboy 2 taon na.
Ang nakalipas, pag-amin ni Barry, para maghanap ng ebidensya, para linisin ang pangalan ng tatay ko, para sa hustisya na hindi niya nakuha. Tumingin siya kay Rachel at ngayon, ang tingin niya ay hindi na tingin ng isang head bellboy sa isang housekeeper o ng isang estranghero sa isang babaeng may problema. Ito ay tingin ng isang kasama, isang kakampi. Ang ginagawa ni Javier ngayon, ang pagnanakaw sa sarili niyang kumpanya, ito ang patunay na nasa dugo na talaga nila ang pagiging manloloko. Sabi ni Barry, ang boses ay puno ng determinasyon. Ang pagtulong sa'yo ay pagtulong na rin sa sarili ko. Pareho tayo ng kalaban, Rachel. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga personal na laban ay naging isa. Hindi na lang ito tungkol sa isang pusong sinaktan o sa isang pangalang kailangang linisin. Ito ay tungkol sa pagpapabagsak sa isang imperyo na itinayo sa mga kasinungalingan. Kung ganoon, sabi ni Rachel, ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan na ng tapang. Sabay nating tapusin to. Naglahad siya ng kamay. Tinanggap ito ni Barry at mahigpit na kinamayan. Isang selyo ng kanilang kasunduan. Ngunit sa ibabang palapag, sa grandiosong opisina ng CEO, si Javier Altamirano ay nakatayo sa harap ng kanyang security head. May nakakapasok sa sistema natin. May nakikialam sa mga files at nararamdaman kong malapit lang siya. Sabi ni Javier, ang mukha ay madilim. Gusto kong simulan niyo ang isang loyalty check. Suriin ang lahat ng staff, lalo na ang mga bago. Isa-isahin niyo. Ayokong may makalusot. Ang mga mata ng security head ay napadako sa isang folder sa ibabaw ng lamesa, ang 201 file ng mga bagong empleyado. Sa pinakaibabaw nito, ang litrato at pangalan ni Ricardo Rico Reyes. Kumilos ka na parang wala kang alam. Ngumiti ka. Batiin mo ang lahat. Gawin mo ang trabaho mo nang mas mahusay pa kaysa dati. Sa mga susunod na araw, ikaw ang magiging pinakamagaling na housekeeper sa buong La Vista. Ito ang mga tagubilin ni Barry kay Rachel sa isang mabilis at palihim na pag-uusap sa service elevator. Ang balita tungkol sa loyalty check ni Javier ay mabilis na kumalat sa mga staff, naghasik ng takot at tensyon. Para kay Barry, hindi ito bago. Sanay na siyang maglaro ng ganitong mapanganib na laro. Sanay na siyang magsuot ng maskara. Ngunit para kay Rachel, nakikita niya ang takot sa mga mata nito. Paano kung may itanong sila sa akin? Paano kung malaman nila? Nanginginig na tanong ni Rachel. Tumingin ka sa kanila, ng diretso. Sagot ni Barry. Ang boses ay kalmado at matatag. Ang pinakamahusay na paraan para magtago ay ang hindi pagtatago. Maging si Rico ka. Isang binatang kailangan lang ng pera. Iyon lang. Sa buong maghapon, binantayan ni Barry si Rachel mula sa malayo. Nakita niya kung paano nito sinunod ang kanyang mga payo. Si Rico ay naging abala. Masipag. Bumabati sa bawat nakakasalubong na head staff. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Napahanga siya sa katatagan nito. Kinagabihan, lihim silang nagkita sa isang fire exit sa pinakataas na palapag ng hotel. Ang lugar na yon ang naging tagpuan nila, isang maliit na espasyo sa pagitan ng dalawang mundo, ang marangyang buhay sa loob at ang malawak na syudad sa labas. Inilabas ni Rachel ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga litrato ng mga dokumento. Pinag-aralan ko to, sabi ni Rachel. Ang pangalan ng kumpanya na bumili ng lupa sa Tagaytay ay Vero Holdings Inc. Walang record sa internet, mukhang shell company. Isang kumpanyang ginawa para lang sa transaksyon na ito, para itago kung saan talaga mapupunta ang pera. Dagdag ni Barry. In-scan niya ang mga dokumento. Kailangan nating malaman kung ano pa ang mga naibenta na nila. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Rachel. Ang laptop ni Javier, madalas niyang iwan sa bahay. Masyadong delikado, agad natutol ni Barry. Mas delikado kung hihintayin nating maubos nila ang yaman ng pamilya niyo.
Giit ni Rachel. Alam ko ang password niya. Araw ng anniversary namin. Ang iro niya, di ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kinagabihan, sa malaking mansyon ng mga Altamirano, hinintay ni Rachel na makatulog ng mahimbing si Javier. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Naglakad siya ng walang ingay papunta sa study room nito. Binuksan niya ang laptop. Ang password, Wen28, October 28. Tama nga siya. Mabilis niyang hinanap ang mga file. Naka-encrypt ang karamihan. Ngunit may isang folder na hindi nakatago sa ilalim ng pangalang Personal Projects. Binuksan niya ito. Mga email, mga spreadsheet, mga plano. Hindi lang ang lupa sa Tagaytay. May isang condo unit sa Makati, isang mamahaling sasakyan. At ang pinakagrabe sa lahat, isang draft ng kasunduan para sa pagbebenta ng shares. Shares ni Javier sa La Vista. Ibinebenta niya ng palihim sa Vero Holdings. Inililipat niya ang pagmamay-ari ng kumpanya sa kamay ni Veronica, piraso-piraso. Habang kinukuhanan niya ng litrato ang screen, isang email notification ang lumabas. Galing kay Veronica. Subject, The Big Night. Jay, everything is set for the anniversary ball. The final signing will happen that night. Our new investors will be there. After that, we can finally get rid of the old man and your boring wife. See you tomorrow. V, nanlamig ang mga daliri ni Rachel. Ang anniversary ball ng La Vista. Gaganapin sa susunod na linggo. Iyon ang huling hirit. Iyon ang katapusan. Biglang tumunog ang cellphone bibifo ni Barry. Isang text mula kay Rachel. Nakuha ko na lahat. Pero may mas malaking problema. Sa anniversary ball, doon nila tatapusin. Napatingin si Barry sa malaking tarpaulin sa lobby ng hotel. Nag-aanunsyo ng ika-50 anibersaryo ng La Vista. May isang linggo sila. Isang linggo para pigilan ng lahat. Kinabukasan habang naglilinis si Rico sa second floor, isang staff mula sa HR ang lumapit sa kanya. Rico Reyes, pinapatawag ka ni Mrs. Santos sa opisina niya. Ngayon na. Naramdaman ni Rachel ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Nahuli na siya. Naglakad siya papunta sa HR office. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Pagpasok niya, nakita niya si Mrs. Santos na nakaupo sa likod ng kanyang mesa. Ang mukha ay masungit gaya ng dati. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, may isang itim na pitaka. Iyo ba to, Reyes? Tanong ni Miss Santos. Ang boses ay malamig at puno ng akusasyon. Nakita ito ng isa sa mga guests sa VIP suite na nilinisan mo kahapon. Nagrereklamo siya na nawawalan siya ng malaking halaga. Isang bitag. Alam na alam niya. Hindi po sa akin yan, ma'am. Sagot ni Rachel. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ganoon ba? Sabi ni Miss Santos, sabay bukas ng pitaka. Sa loob, may isang ID. Ang ID ni Rico Reyes. Paano mo ipapaliwanag to? Tinitigan ni Rachel ang ID sa loob ng pitaka. Ang kanyang mukha, ang mukha ni Rico, ay nakatingin pabalik sa kanya, tila nangaasar. Paano nangyari ito? Ang ID niya ay laging nasa locker niya. Hindi ko po alam kung paano napunta dyan ang ID ko. Ma'am, mariin niyang sabi, kahit na ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Hindi po ako magnanakaw. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Mrs. Santos. Lahat kayo, yan ang sinasabi. Pero ang ebidensya ay malinaw. Ikaw ang huling pumasok sa kwartong yon. At ang pitakang ito, na may ID mo sa loob, ay natagpuan sa pinangyarihan. Pero wala po akong ninakaw. Giit ni Rachel. Ang desperasyon ay gumagapang na sa kanyang boses. Pwede niyo pong kapkapan ang buong pagkatao ko. Hindi na kailangan, malamig na sabi ni Miss Santos habang pinipindot ang intercom. Security, please come to HR. We have a situation. Parang gumuho ang mundo ni Rachel. Ito ay isang perpektong bitag, walang butas, walang lusot.
Kahit anong sabihin niya, talo na siya. Naisahan siya ni Javier. 2 security guard ang pumasok. Hindi na kailangan ng salita. Ang tingin sa mata ni Mrs. Santos ay sapat na. "Reyes, you're fired," deklara nito. "Consider yourself lucky na hindi kita ipapakulong. Ayaw ng management ng iskandalo. Kunin mo na ang gamit mo sa locker at i-escort niyo siya palabas." Utos nito sa mga guard. Habang naglalakad si Rachel sa pasilyo, kasama ang 2 bantay sa magkabilang gilid. Lahat ng staff na madaanan nila ay napapatingin. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang dating paghanga ng iilan sa kasipagan ni Rico ay napalitan ng pagkutya at paghusga. Pagdating nila sa lobby, sa gitna ng karangyaan at abalang mga bisita, nakita niya si Veronica. Nakatayo ito malapit sa concierge, nakikipag-usap sa telepono. Nang makita siya nito, dahan-dahang ngumiti si Veronica. Isang ngiting mapang-asar, isang nangiting nagpapahiwatig ng tagumpay. Kinindatan pa siya nito bago tumalikod. Sa isang sulok, malapit sa bell desk, nakatayo si Barry. Nakita niya ang lahat. Ang pagkuyom ng mga kamao nito, ang galit sa mga mata nito. Ngunit tulad niya, wala itong magawa. Isang maling kilos lang mula kay Barry. At masisira ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ng pagkabigo. Itinulak siya ng mga guard palabas ng staff entrance. Sa parehong pinto kung saan siya pumasok na puno ng pag-asa, ilang araw lang ang nakalipas. Ang mabigat na pinto ay nagsara sa kanyang likuran. Thud. Tapos na. Nakatayo si Rachel sa eskinita sa likod ng hotel. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Bigong-bigo siya. Nagsimulang umambon. Maliit. Pagkatapos ay lumakas. Tila nakikisimpatiya ang langit sa kanyang kabiguan. Hinayaan niyang mabasa ng ulan ang kanyang mukha. Umaasang mahuhugasan nito ang sakit at kahihiyan. Naupo siya sa loob ng kanyang sasakyan na nakapark ilang kanto mula sa hotel. Doon, sa pag-iisa, bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya hindi lang dahil sa pagkabigo, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay, ay kayang gawin ito sa kanya. Bzit! Bzit! Umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula kay Javier. "Love, I'll be home late tonight. May konting gulo lang dito sa hotel na kailangang ayusin. I love you." Ang huling patak ng pagmamahal na natitira sa puso niya para kay Javier ay biglang nagyelo at naging abo. Ang mensaheng iyon, na puno ng kasinungalingan at pagkukunwari, ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Ibinato niya ang cellphone sa passenger seat at sumubsob sa manibela. Ang kanyang mga hikbi ay sinasabayan ng malakas na patak ng ulan sa bubong ng sasakyan. Wala na. Wala nang pag-asa. Talo na siya. Bzzzt, bzzzt. Muling umilaw ang cellphone. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Alam niyang si Barry iyon. Binaliwala niya ito. Ayaw niyang makipag-usap. Ayaw niyang marinig ang kahit ano. Ngunit makulit ang tumatawag. Sa pangatlong ring sinagot niya ito, handang isigaw ang kanyang sama ng loob. "Ano?" Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang boses ang sige. Narito ang pagpapatuloy. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang boses ang bumasag dito. Kalmado, matatag, at hindi natitinag. Ang boses ni Barry. "Hindi pa tapos ang laban, Rachel. Ilang oras ang lumipas. Tumila na ang ulan. Nag-iwan ng mamasa-masang kalsada na sumasalamin sa mga ilaw ng gabi. Nakatigil ang sasakyan ni Rachel sa isang tahimik na parking lot ng isang parke. Doon, sa ilalim ng isang malungkot na ilaw ng poste, lumapit si Barry. Binuksan ni Rachel ang pinto ng passenger seat. Pumasok si Barry. Dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Inabot niya ang isa kay Rachel. "Salamat," mahinang sabi ni Rachel.
Ang mga mata niya ay magapa rin sa kaiiyak. Pero tapos na, Barry. Wala na ako sa loob. Wala na tayong paraan para makuha pa ang ibang ebidensya. Umiling si Barry. Hindi na natin kailangan ng ebidensya mula sa loob. May dinukot siya mula sa bulsa ng kanyang jacket. Isang maliit, ordinaryong ballpen. Kaninang umaga, bago kanila tawagin sa HR, paliwanag ni Barry, dumaan si Javier sa lobby. Nagkunwari akong natapilok at nabitawan ko ang mga dala kong folder. Tinulungan niya akong mamulot. Anong kinalaman niyan? Nagtatakang tanong ni Rachel. Habang nakayuko siya, pagpapatuloy ni Barry, sinadya kong ihulog itong ballpen sa bulsa ng Amerikana niya. Binuksan ni Barry ang ballpen. Sa loob, sa halip na tinta, ay may isang napakaliit na micro SD card at isang maliit na butas para sa mikropono. Isang voice recorder, bulong ni Rachel. Hindi makapaniwala. Tumango si Barry. Pagkatapos kang paalisin, diretso siyang umakyat sa opisina ni Veronica. Malamang nandoon pa rin ang ballpen sa Amerikana niya. Malamang nag-uusap sila ngayon. Kailangan nating makuha yan. Sabi ni Rachel, isang bagong kislap ng pag-asa ang nabubuhay sa kanyang mga mata. Ako nang bahala doon, tiniyak ni Barry. Ang kailangan nating pag-usapan ay ang susunod na hakbang, ang anniversary ball. Huminga ng malalim si Rachel. Iyon ang gabi ng pirmahan, iyon ang huling pagkakataon. Hindi na natin sila mapipigilan sa pagpirma, sabi ni Barry. Pero pwede nating gawing impyerno ang selebrasyon nila. Sa loob ng sasakyan, sa gitna ng malamig na gabi, binuo nila ang huling plano. Isang plano na hindi na tungkol sa palihim na pag-iimbestiga, kundi sa isang matapang at hayagang paglalantad. Kinagabihan, nagawa ni Barry na mabawi ang ballpen sa tulong ng isang katiwalang staff sa laundry department. Gaya ng inaasahan, ang Amerikana ni Javier ay ipinalinis. Kinuha ni Barry ang recorder at umalis nang walang nakapansin. Kinabukasan, nagkita sila ulit. Isinaksak ni Barry ang micro SD card sa isang adapter at ikinonekta sa laptop ni Rachel. Pinindot nila ang play. Unang narinig ang boses ni Veronica. Tumatawa. Kawawang Rico. Kung alam lang niya kung gaano kadali siyang naisahan. Sumunod ang boses ni Javier. He served his purpose. Ngayon wala nang sagabal. Sa anniversary ball. Pagkatapos kong mag-speech, didiretso tayo sa library. Nandoon na ang mga abogado. Isang pirma lang at ang kontrol ng La Vista, sa wakas, ay mapupunta sa atin. Umat ang asawa mo? Tanong ni Veronica. Isang buntong hininga mula kay Javier. Si Rachel, she will sign the divorce papers eventually. Bibigyan ko siya ng konting pera para manahimik. She's weak. She won't fight back. Mahina. Hindi lalaban. Kinuyom ni Rachel ang kanyang mga kamao. Ang mga salitang yon ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab na niyang galit. Ipakikita ko sa kanya kung sino ang mahina, sabi ni Rachel. Ang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Tumawag siya sa ama ni Javier. Dad, good morning po. It's Rachel. Opo, okay lang po ako. Dad, gusto ko po sanang sorpresahin si Javier sa anniversary ball. May inihanda po akong isang special presentation para sa kanya. Pwede po bang ako ang susunod na magsalita pagkatapos niya? Sa kabilang linya, pumayag ang kanyang biyenan, tuwang-tuwa sa ideya. Pagkababa ng telepono, tumingin si Rachel sa salamin ng kanyang kotse. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pagiging biktima. Dumating ang gabi ng ika-10 anibersaryo ng La Vista. Ang Grand Ballroom ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Naggagandahan ang mga ilaw, masasarap ang pagkain, at masigla ang tugtugin. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng hotel. Bumaba mula dito si Rachel. Suot niya ang isang eleganteng pulang bestida. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng simple pero sopistikado. Ang kanyang mukha ay may pino, ngunit matapang na make-up. Bawat hakbang niya papasok sa lobby ay may bigat at kumpiyansa.
Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sinalubong siya ni Javier na bahagyang nagulat sa kanyang pagdating. Ngumiti ito ng pilit, isang ngangiting hindi umabot sa mga mata. "Love, you're here," sabi nito, akmang hahalik sa kanyang pisngi. Umiwas si Rachel. Tumingin siya diretso sa mga mata nito. Isang maliit at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Oo naman," sagot niya. Ang boses ay kalmado. "Nandito ako para sa pinakamalaking gabi ng buhay mo." Ang buong ballroom ay nagpalakpakan nang umakyat si Javier Altamirano sa entablado. Sa likod niya, sa isang malaking LED screen, ay ang logo ng La Vista na may mga salitang 50 Years of Excellence. "Magandang gabi sa inyong lahat." Simula ni Javier, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, umaalingaw-ngaw sa buong silid. 50 years, kalahating siglo, itinayo ng aking ama ang hotel na ito mula sa isang pangarap. Isang pangarap na ipinagpatuloy ko. Isang pangarap na nakatayo sa pundasyon ng tiwala, integridad, at higit sa lahat, pamilya. Si Rachel na nakaupo sa isang table malapit sa entablado, kasama ang kanyang biyenan, ay malamig na nakikinig. Pamilya. Ang lakas ng loob niyang gamitin ang salitang iyon. Ang La Vista ay hindi lamang isang negosyo. Ito ang aming buhay at nais kong pasalamatan ang inspirasyon ko, ang aking kabiyak, ang aking magandang asawa, si Rachel. Itinaas ni Javier ang kanyang kopita, nakangiti sa direksyon ni Rachel, nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti lang si Rachel, isang nangiting hindi mo malaman kung matamis ba o mapait. At ngayon, pagpapatuloy ni Javier, bago ko tapusin ang gabing ito, nais kong bigyan kayo ng isang pangako, ang pangako ng mas maliwanag na bukas para sa La Vista. Ito na ang senyales. Mula sa kinauupuan niya, dahan-dahang tumayo si Rachel. Nagsimula siyang maglakad papunta sa entablado. Lahat ay nagtaka. Huminto sa pagsasalita si Javier, bakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. "Love, anong ginagawa mo?" Hindi sumagot si Rachel. Nagpatuloy siya sa pag-akyat hanggang sa makatayo sa tabi niya. Mula sa sound booth sa likuran, isang maliit na tango mula kay Barry ang nagsilbing hudyat. Nakuha na nito ang kontrol. Kinuha ni Rachel ang mikropono mula sa kinatatayuan nito. Humarap siya sa mga bisita. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. "Isang magandang sorpresa, hindi ba, Javier?" sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag. "Binanggit mo ang pamilya. Binanggit mo ang tiwala. Kaya naman, bilang regalo ko sa ika-5 anibersaryo ng La Vista at sa ating sariling anibersaryo, may inihanda akong isang munting presentasyon. Biglang nagbago ang imahe sa malaking screen. Nawala ang logo ng La Vista. Ang ipinalit dito ay isang malinaw na video. Isang video nakuha mula sa isang lumang security camera. Isang video ni Javier Altamirano at Veronica De Marco, magkahawak kamay na pumapasok sa room 412. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong ballroom. Napatingin ang lahat mula sa screen kay Javier at kay Veronica na nakatayo malapit sa entablado, namumutla. Ang ama ni Javier ay napatayo, hindi makapaniwala sa nakikita. Bago pa man makapag-react si Javier, muling nagbago ang nasa screen. Nag-flash ang mga litrato ng mga dokumento, ang kontrata ng pagbebenta ng lupa sa Tagaytay, ang pagbebenta ng kondo, ang mga bank transfer sa pangalan ng Vero Holdings Inc. At pagkatapos, ang pinakamatindi sa lahat. Narinig ng buong ballroom ang isang recording. Kawawang Rico, kung alam lang niya kung gaano kadali siyang naisahan. Boses ni Veronica. "Si Rachel, she will sign the divorce papers eventually. Bibigyan ko siya ng konting pera para manahimik. She's weak. She won't fight back." Boses ni Javier. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay nakakabingi. Kahit ang mga waiter ay huminto sa paggalaw. Nanginig ang mga tuhod ni Javier. Tumingin siya kay Rachel. Ang mga mata ay puno ng galit at takot.
Rachel, anong, anong ginawa mo? Hindi siya pinansin ni Rachel. Humarap siya sa mga bisita, sa mga board member, sa mga kasosyo sa negosyo, at higit sa lahat, sa kanyang biyenan na ngayon ay napahawak sa kanyang dibdib. Hirap huminga. Ito po ang mas maliwanag na bukas na ipinapangako ng anak ninyo. Sabi ni Rachel, ang boses ay naglalaman ng lahat ng sakit at galit na kinimkim niya. Isang bukas kung saan ang yaman na pinaghirapan ng inyong pamilya ay unti-unting inililipat sa bulsa ng kanyang kabit. Isang malakas na kalabog ang narinig. Ang ama ni Javier ay bumagsak sa sahig, inaatake sa puso. Nagsimula ang kaguluhan. Sumugod ang mga tao para tulungan ang matanda. Nag-flash ang mga kamera ng mga media na naroon. Si Javier at Veronica ay nakatayo sa entablado, parang mga estatuang hindi makagalaw, habang ang kanilang mundo ay gumuho sa harap mismo nila. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Rachel. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, ang lalaking sumira sa kanya. Itinaas niya ang mikropono sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses, kahit mahina, ay narinig ng lahat. Ito ang anniversary gift ko sa iyo, Javier. Annulment. Binitawan niya ang mikropono. Gumawa ito ng isang malakas at nakakabinging ingay nang bumagsak ito sa sahig ng entablado. Tumalikod si Rachel at naglakad pababa. Hindi na lumingon pa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo sa La Vista Anniversary Ball ay naging laman ng bawat balita sa loob ng maraming linggo. Bumagsak ang shares ng kumpanya. Si Javier ay tinanggalan ng lahat ng posisyon at mana ng kanyang ama. Nahimalang nakaligtas sa atake sa puso, ngunit nanatiling may sama ng loob sa anak. Si Javier at Veronica ay naharap sa maraming kaso, hindi lang sibil, kundi pati na rin kriminal, dahil sa pandaraya sa korporasyon. Ang kanilang mga pangalan ay nadungisan at ang kanilang mga pangarap ay naging abo. Sa isang maliit at tahimik na opisina ng abogado, payapang pinirmahan ni Rachel ang huling pahina ng kanyang annulment papers. Habang itinatatak ng abogado ang papel, isang malaking bigat ang tila na bunot mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, malaya na siya. Hindi siya humingi ng malaking pera. Kinuha lang niya kung ano ang nararapat sa kanya ayon sa batas. Ipinagbili niya ang mansyon na dati nilang tinitirhan ni Javier at kasama na roon ang lahat ng alaala. Mabuti man o masama. Isang hapon, abala si Rachel sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Sa ibabaw ng bawat lamesa ng kanyang bagong kafe, isang maliit, maginhawang lugar na may amoy ng bagong giling na kape at bagong lutong tinapay. Pangarap niya ito noon pa. Isang pangarap na ibinaon niya sa limot nang pakasalan niya si Javier. Ngayon, sa wakas, natupad na niya. Isang pamilyar na tunog ng kampanilya ang narinig niya mula sa pinto. Isang customer ang pumasok. Napangiti si Rachel. "Good morning, sir. Welcome to..." Natigilan siya nang makita kung sino ito. Si Barry. Hindi na ito nakasuot ng uniforme ng bellboy. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong. Ang dating seryosong mukha ay napalitan ng isang magaan at totoong ngiti-ngitong ngiti. "Maganda ang lugar mo," sabi ni Barry habang inililibot ang kanyang mga mata sa paligid. "Salamat," sagot ni Rachel. Ramdam ang bahagyang pamumula ng kanyang mga pisngi. "Anong ginagawa mo rito?" "Narinig kong may bagong bukas na coffee shop sa lugar," sabi ni Barry, lumalapit sa counter. "At narinig ko rin na nalinis na ang pangalan ng tatay ko. Opisyal na. Ang board ng La Vista sa pamumuno ng matandang Altamirano ay naglabas ng public apology." "Barry, I'm so happy for you," sinserong sabi ni Rachel. "Utang ko yun sa'yo," sagot ni Barry. "Ikaw ang nagsimula ng lahat. Ikaw ang nagbigay ng tapang sa akin." "Pareho lang tayong nagtulungan," sabi ni Rachel. Nag-order si Barry ng kape
at naupo sila sa isang maliit na mesa malapit sa bintana. Nagkwentuhan sila tungkol sa nakaraan, tungkol sa kasalukuyan. Walang bigat, walang tensyon. Tanging 2 taong nakahanap ng kapayapaan matapos ang isang malaking unos sa kanilang buhay. Habang papalubog na ang araw, nagpaalam na si Barry. Ngunit bago siya umalis, huminto siya sa may pinto. "Teka," sabi niya, "hindi ko pa pala na itatanong. Anong pangalan ng cafe mo?" Napangiti si Rachel. Itinuro niya ang isang magandang sign na gawa sa kahoy na nakasabit sa likod ng counter. Nakaukit dito ang mga salita. La Vista Cafe. Nagtaka si Barry. La Vista? Tumango si Rachel at sa kanyang mga mata, makikita ang liwanag ng isang bagong simula. Dahil ang bawat pagtatapos, paliwanag niya, ay may bagong tanawin. Nagkatinginan sila at sabay na napangiti. Ang kampanilya ng pinto ay muling tumunog, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tunog ng pag-alis, kundi tunog ng isang bagong kabanata na paparating.